Nanawagan si House Speaker Faustino Boji III sa DBM na pabilisin ang pagpapalabas ng pondo para agad na may parating ang suporta, lalo't higit sa ating mga kababayang nangangailangan ng tulong. May detalye si Ben Manalo. Mr. Speaker, I move to adopt House Resolution number 905. Said motion, House Resolution 905 is hereby adopted. Majority Leader, please. Sa gitna ng pagsirit ng presyo ng produktong petrolyo dahil sa nagpapatuloy na gulo sa gitnang silangan, pinagtibay ng Kamara ang House Resolution number 905 na inihain ni House Majority Leader Sandro Marcos. Sa ilalim nito, hinihikayat ang mga bangko, remittance centers at iba pang financial service providers na magpatupad ng pansamantalang hakbang, kabilang na ang pag-waive o pagbawas sa remittance at transaction fees. Umaabot daw kasi sa 18 hanggang 25 pesos ang interbank ATM withdrawal at online transfer fee. Katumbas yan ng mahigit 2 hanggang 3% ng arawang minimum wage sa NCR. Dahil sa krisis, mas lumalaki rin daw ang gastusin ng mga OFW dahil tumataas ang pagdepende nila sa ATM at online banking. Inaatasan din ng Kongreso na patuloy na gumawa ng mga batas at hakbang para mabawasan ang gastusin ng ating mga kababayan sa gitna ng pandigdigang krisis at maprotektahan ang kita ng mga manggagawa. Titiyakin po natin na ang mga bawat proyekto at programa ay may sasakatuparan ng maayos, mabilis at mahusay. We will act decisively, responsibly to lessen the impacts brought about by the global crisis. Sa kanyang talumpati sa huling plenary session bago ang Lenten break, kinilala naman ni House Speaker Boji D ang pagsisikap ng Kamara na maipasa ang ilang mahahalagang panukalang batas. Ayon kay D, 17 mula sa 52 priority measures na kasama sa Legislative Executive Development Advisory Council o LEDAC ang kanilang naisulong. Sa gitna yan ng nararanasang pandigdigang krisis dahil pa rin sa nagpapatuloy na gulo sa Middle East. Kabilang na dyan ang House Bill 8418 na nagbibigay ng emergency power kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na pansamantalang suspindihin o tapyasan ng excise tax sa produktong petrolyo tuwing may national o global economic challenges. Ang Universal Access to Quality Tertiary Education Act at ang Presidential Merit Scholarship Program, ang Digital Payments Act na magsusulong ng digitalisasyon at transparency sa gobyerno, at ang pagsasagawa ng public consultation sa iba't ibang lugar sa bansa sa pagsusulong ng anti-political dynasty bill. Ito po ay patunay na ang kapulungan ay masigla at masipag na nagtatrabaho. It is clear that through collective efforts, the members of this chamber are ready and willing to pass the laws and provide the funds for the programs necessary to address the needs of our countrymen. Samantala, umapila naman si House Speaker D sa Department of Budget and Management dahil sa aniyay delayed na paglalabas ng ahensya ng pondo. Mahalaga aniya na mai-release sa tamang oras ang budget para agad na maiparating ang tulong at maipatupad ang mga programa ng gobyerno sa lalong madaling panahon. Ayon pa kay D, ginawa na ng Kongreso ang tungkulin nito na gumawa ng mga batas kaya dapat natiyaking mabilis na makakarating ang inilaang pondo sa taong bayan. Nilinaw naman niya na ang kanyang mga sinabi ay hindi pagtuligsa kundi pawang paalala sa mas maayos na koordinasyon sa pamahalaan. Kaya naman po, sa mga kaibigan natin sa DBM, ayusin niyo naman ang inyong trabaho. Bilis-bilisin niyo naman ang inyong mga pagkilos. Gawin niyo naman ang inyong mga tungkulin para maging maayos at may patupad na ang mga programang sasagot sa kasalukuyang pangangailangan ng ating mga kababayan sa iba't ibang mga reyon. Para sa totoong balita sa Bagong Pilipinas, BN Manalo, Congress News.